It's nice to be back mga kakamay. So katatapos ko lang i-replay ang live stream kanina ni Japper Sniper kasi inaabangan ko yung magiging finalized na list para sa sa September challenge dito sa Team Amihan. Yun ang nila pangalan sa grupo. So bale 17 ang na-announce or na-call out ni Japper yesterday. Kaso lang ngayon nabawasan sila ng 3. So hindi na included si Masha James, Kanji, tsaka si Jinky Lives Vlog. So dapat babanggitin ko kanina sa live stream. Sabi ko inisip ko kanina mamay na mag-vlog. Although may vlog talaga ako mamay. Kaso lang kinancel ko. Gawa inabahan ko talagang ang finalization ng list ni Japper kanina. So which is na-replay ko na nga mamay. At meron siyang naidagdag sa listahan si Nonoy Marilo. So dito sa vlog nating mamay, pag-uusapan natin yung preview ng mga channels na kasali na nagkumpirma kanina kay Japper Sniper. So para mamay makita natin yung magiging kung isa ba sila sa mga top contender kasi mamay meron ako nakita na na tag nito parang chat yata sa live kahapon na parang magiging landslide yung yung pa-challenge si by Japper. Kumbaga iisa lang magiging top 1. So sa akin naman mamay parang magiging parang balanse at kaabang-abang gawa nung pag pinakita ko sa inyo yung detalye mamay ng mabilisan, dun magbabagong isip niyo mamay na hindi biro yung sinalin ni by Japper dito. May lahat may potential at lahat may chance na mapunta sa top 1. So yun. Kaya eto, umpisan natin. So siguro makikita niyo diyan sa harapan ng screen natin yung detalye. Pero kung hindi naman mamay sa sa boses na lang. So eto mamay is uniform. Kung anong pagkakabanggit ni by Japper kahapon sa listahan, yun na lang din ang sinunod ko. So itong details is galing to sa mga kanilang channel para may discuss natin para kayo nang pumili at nabanggit din ni by Japper kung sino talagang sinusuportahan nyo, yun lang suportahan nyo. Huwag yung per se na ikutan. Kung okay lang naman kung maikutan nyo pero mas maiging mayroon kayong i-prioritize lalo pag matagal na ninyong sinusundan yung content creator. So unahin nyo muna yun bago ang iba. So para mas maganda yung labanan. So anyways mamay, dito na tayo. Start na natin sa una kasi 15 ito mamay, mabilisan lang. Una sa lahat mamay, si Isprakatak TV sa Mindanao, Dipolog City. At isa natin yung tropa dito sa Sword Family. At meron siyang 44.1k na subscribers count. Nakapag-vlog siya ng 26 ngayong August. At dun sa 26 na yun na vlogs, meron siyang 272,100 views. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, which is nag-create ako ng RPM per content creator, magkakaiba po sila based lang sa assessment natin. Umabot siya ng $598.62 yung estimated revenue ni Sprakatak, which means pag kinonvert natin sa Philippine peso, that's around 34,175 pesos. So ito mamay, si Sprakatak potential to na maging top contender dito sa challenge. Mamay malakas kasi to mamay si Sprakatak. Kung sisilipin nyo yung ngayong month na na vlog, meron doon nag-i-erap na vlogs which is close to 100,000. At meron din siya mga kamay na nag-viral na talaga na video na umabot ng 800,000 views. So tingnan niyo lang po sa sa popular. So ganun po mamay. Kaya maganda-gandang labanan ngayon this September. Malaking kitaan, magandang labanan ng napili ni by Japper dito. So yun lang masasabi ko. Second mamay, galing sa Team Kapanalig, si Daddy Oms TV. So isa to sa mga parang tatay ni Kapanalig tsaka ni Brother Louis J. Tapos yung iba pa. Meron siyang 8.8k na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August ng 4. So medyo laylo siya si Daddy Oms. Baka busy lang po sa ibang matter. Doon sa 4 na yan, 6,000 views na nakuha niya. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $10.20. Sa Philippine peso, 582 pesos. Ngayon si Daddy Oms mamay,
alam niyo naman sa community ni Kapanalig ni Louie TV na once na naisasali ni Japper sa challenge, yung member ng Team Kapanalig talagang solid mga kamay. Halos nandun sila naglalaro sa top 1, top 2, top 3. Ganun po kalupit ang community na na-build ni Kapanalig dito. So si Daddy Oms mga kamay, meron na rin siyang viral video na 42,000 views as a small content creator. So kami mga kamay, we consider ourselves na na content creator na maliliit pa lang. Kumbaga nag-establish pa lang tayo ng channel. Next mga kamay, number 3 sa Team Pahuway, si Vince TV Official. So sama ni Kuya Noli na talaga nag-ikot-ikot sa Bicol mga kamay. Si Vince TV, tropa rin natin yan, isa rin sa mga kakilala natin dito. Meron siyang 40.3k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this August ng 59 vlogs mga kamay. Junior Kuya Noli. Grabe ang sipag ni Vince TV. Nakakuha siya ng 211,700 na views. 211,700 views. Dun sa 211 na yun, pag kinubert natin sa estimated revenue, that's around $381.06. Sa Philippine Peso, 21,755 pesos. Ngayon si Vince TV mga kamay, hindi biro to na competitor dito sa challenge. Kasi siguro yung iba, baka sabihin na mahina, hindi po siya mahina mga kamay. As a matter of fact, meron na po siyang nag-viral na video na umabot ng 1.9M million views. So biruin yung mga kamay, bibihira lang sa isang content creator na ganyang kalaking subscribers count na umabot na pa ng million views, at meron na rin siyang aside sa 1.9, meron na rin siyang malalakas na ibang views. Kaya ito, very competitive ang Team Pahuway mga kamay dito sa sa grupo ng Team Amihan. So kumbaga isa rin to sa parang nirurut ko na papasok sa top 5 yung Team Pahuway. Next mga kamay, number 4, Team Pahuway din si Carrotman TV, which is taga Buriesto, at nandun na ngayon kay Yo kasama niya sa pag-ikot din sa Bicol, at meron siyang 16.6k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 27. Doon sa 27 mga kamay, 71,030 views ang nakuha niya. At pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around $120.75. Sa Philippine Peso, 6,894 pesos. Ngayon mga kamay, ito, pwede itong mga kamay, kumbaga sa ating estimation, yan kasi na mga sahod na ganyan is yan, parang talagang pang small content creator, which is qualified pa naman dun si Carrotman sa small content creator. Halos magkakaparas lang po kami. So si Carrotman mga kamay, meron na siyang nag-viral na video na 50k views, isa sa mga videos dun, which is nasa popular. Silipin nyo lang po. At sabi ko nga sa inyo, Team Pahuway under Kuya Noli, isa yan sa mga talagang top contender dito sa challenge na ginawa ni Japper. So next mga kamay, yung pang-5. So ito talaga yung sinasabing champion of champions, talagang super top contender dito sa grupo na to, sa Team Kubunuto, si Step Official Vlog, si Kangiti Mamay, champion of champions, ginawa na pa-battle niya or pa-challenge si Japper during last year to, 2 years ago. Siya talaga nag-top 1 Mamay, at siya ang pinaka highest revenue nakakuha dito sa Sir Family na hindi pa until now nabi-break. So talagang sobrang laki mamay. Step Official Vlog, 39.6k na subscribers count. Medyo na pa ako si Step sa 39.6. Hopefully may isaran niya na ng 40k, 50k mamay as soon as possible. Lalo na pagdating ngayon sa challenge, baka may hindi pa sa kanya nakasubscribe. 19 vlogs ang nagawa niya this August. Medyo active yun si Step Official. Alam niyo naman mga may papitik-pitik lang yan na nagbo-vlog. Kasi pag once na sinisir ko yung channel niya, sa loob ng isang buwan, minsan 10, 15 gano'n. So halos may interval. One day apart bago or 2 days, 3 days bago mag-upload. So doon sa 19, 127,500 views ang nakuha niya pala.
So pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around $293.25. 16,742 naman sa conversion sa Philippine peso. Ngayon mamay, ngayon kasi August is talagang medyo mababa pang bigayan. Kumbaga pinasok ko lang si Step Official sa sa parang sa kagitnaan ng kung ano talaga nakuha niya na actual. Kung syempre hindi naman talaga, kumbaga kung ikukumpara ko kay Kanuto Mamay, syempre mas malaki pa rin kay Kanuto. So yun, si Kangiti Mamay meron na siyang viral video na 96,000 views doon sa popular niya. So way back several years ago, nung siguro pagkakakilala pa lang din ni Kanuto. So next tayo Mamay, si number 6 Mamay, si Niknika. Nawala na yung TV, tinanggal na yung Niknika eh. So isa rin to sa mga kaibigan natin dyan sa Bukana. Si Niknika meron siyang 47.2k na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August ng isa. Kasi may nakapokus po siya sa live stream. Kung titingnan yung live niya, halos daily live stream at magaganda po yung views. Kung na-convert lang sana yun sa vlog na ganong views, maganda po yung makukuha niya revenue. Kaso lang pag live stream na matataas ang views, halos wala yung kita unless otherwise merong super chat. So yun, 909 views ang nakuha ni Kaniknik sa isang vlog, less than 1k. At pag kinubert natin sa estimated revenue, that's $1.55. Sa Philippine peso, 88 pesos Mamay. So wala pa halos 100 pesos. At nakakuha na rin ng 122k na views, parang viral videos niya ni Niknika sa kanyang channel dun sa popular. So good luck kay Niknika. Hopefully kumbaga para sa akin Mamay, si Niknika is one of the established na content creator dyan sa Bukana. Kailangan talaga niya mag-vlog. Kaso lang minsan nahirapan talaga siya mag-create ng content kung anong i-vlog niya para at least mapanood siya. Pero sa akin Mamay, meron na yun solid supporter anuman talagang meron manood sa kanya. Kumbaga sabi ko nga established channel Good luck kay Kaniknik. At eto pang 7, which is kinontak tayo kanina Mamay. Introduce ko lang Mamay. Itong taon na to Mamay, kinontak tayo kanina kasi tayo po ang gumawa ng channel niya. Nung tumira tayo sa Bukana, tayong naggumawa ng channel, tayo nag-asikaso hanggang sa monetize, hanggang sa makasahod. So kumbaga tayo nag-assist kay Tolits Libre Official. So kumbaga kinontak tayo kanina kasi nagkaroon siya ng problema. Naghang na po sa mga viewers dyan at susuporta kay Tolits Libre. May problema po yung cellphone nun may naghang na, hindi kaya yung video na parang i-transfer from GoPro to cellphone. Kumbaga hindi kaya. Siguro ko full memory or kada update niya siguro na dadagdagan ng memory, nababawasan yung storage memory nung cellphone. Kasi nag-upgrade ng OS yung cellphone. So tapos nakalimutan niya pa yung password. Kaya inayos ko kanina Mamay. So anyways Mamay, 15.5k kay Tolits Libre when it comes sa subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng isa. So kailangan mag-active ni Tolits sa pag-vlog, lalo na dito sa challenge. Nabanggit niya kanina sa live stream ni Bay Japper, parang marami siyang plan na pupuntahan. Hopefully maging makatotohanan yan Mamay. Magawa niya lahat para at least magkaroon siya ng although meron talagang supporter si Tolits Mamay, baka magising ulit. So yun, 176 views ang nakuha ni Tolits dun sa nag-iisang vlog. Pag kinubert natin yan sa estimated revenue, that's around $0.28 or cents. Sa Philippine conversion, that's 16 pesos Mamay. Wala pang 20 pesos. Pambira. At nakapagpabayaran na rin Mamay si Tolits. Umabot siya ng 46k views sa mga popular niya na videos. So good luck kay Tolits. At alam ko Mamay na isa rin to sa malakas pag once na yun nga nasuportahan. At alam ko baka may Dragonicious tong supporter. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata kay Tolits. Hopefully Mamay masuportahan siya, and pag nasuportahan siya Mamay, sure ball paldo. Good luck kay Tolits At ito Mamay, pang 8. Sabi nga ni Bay Japper,
nagbabalik sa bukana. Si Kapayaso Official. So ito na yung parang redemption time kay Kapayaso mamay. At sa mga hindi nakakaalam, may itong channel niya na main channel dati na Kapayaso TV. Siguro hindi niya nalalagin or na-activate kasi baka wala siyang access. Ang gamit niya po is yung Kapayaso Official, which is yung dati yung kay Miss Kapayaso, kay Nalin. So yan na po yung gamit niya. Meron na silang 11.2k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng tatlo mamay this August. So unti-unti nang nagbo-vlog si Lali at nakakuha siya ng 11,099 na views. So ibig sabihin mamay, may potential talaga itong channel niya ni Lali. Kahit naman yung isang channel niya talaga na nasa kanya dati. Ang lakas nun mamay, sa totoo lang. So ngayon, pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $19.98 sa Philippine peso, 1,141 pesos mamay. At si Lali nakapagpa-viral na ng 89,000 views sa isa sa mga videos niya dun sa Popular. So sabi nga mamay, Japper, pag sinipagan lang ni Kapayaso yung pag-vlog mamay, kahit na hindi siya kasali sa challenge mamay, talagang makakaswad to ng maayos mamay sa kanyang channel. Kasi may mamay, may talagang may, para sa akin mamay may talent. Siyempre, nagka-clown ka, basta magaling siya basta may talent. Basta nakita mo may talent. Yun, para sa akin. May potential lang yung pagko-content niya mamay. So, sipag na lang kailangan mamay. Parang ako kailangan kong sipag. Wala nga lang talent. Kaya sipag na lang ang kailangan. So next tayo mamay, ito number 9. Nasa halfway na tayo. Itong pinakabata dito sa sa Team Amihan, si Chong Luis TV, which is magbe-birthday na mamay. Chong Luis, kung nakapanood ng ganitong vlog ko, mga pwede LBC mo na lang handa mo sa akin. Malapit na mamay, September 5 yatang birthday, 50th birthday. Malamang yung grande yata ang pa-birthday ni Chong So hindi tayo makapunta doon at hindi tayo makagawi. Tagal pa wala pa tayong time at yung budget. So anyways mamay, 44.7k ang subscribers count ni Chong Luis. 11 vlogs na po nagawa niya this August. Doon sa 11 na yun, nakakuha siya ng 13,559 na views at 24.41 naman pag in-estimate natin sa revenue sa dollars. Pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 1,393 pesos. Ngayon si Chong mamay, meron na itong nag-viral na video na umabot ng 1.1 M or 1.1 million. So yung nag-viral na yun, nandun po ako during that time. Yung mahaba, lobster bang tawag nun? Basta ganun, lobster. Yung parang malaki. At alam ko meron nagpa-challenge sa kanya na pag nakakuha siya ng ganun na uri na lobster is mabibigyan siya ng prize. Hindi ko alam kung naibigay sa kanya mamay. Pero anyways mamay, nag-viral yun. Tapos apart doon mamay sa 1.1, nung kinain niya or ni Japper yung lobster na yun, malaki rin nakuha niya na views doon. At pumaldo din dun si Chong Luis sa revenue ng dalawa na yun. Kaya si Chong Luis, isa to sa mga, hindi lang siya sa dark mamay, talagang dark horse dito sa pa-challenge. Antayin nyo mamay, kasama yun sa magiging pasok yun siguro sa mga top 5. Tingin ko lang mamay So next, number 10. Lapit na tayo matapos. Ito mamay, si Meow Meow, si Kamuning Official. So although busy to sa pag-school, kaya naman ni Miles ni Kamuning ng yung pag-vlog tsaka schooling. So nag-adjust lang to ngayon kasi syempre siya parang na-lay off o nag-standby siya ng almost 2 years ata bago ulit bumalik sa pag-school. So kumbaga maganda rin nakuha na kurso niya ni Kamuning, which is napapanahon at kailan na lang niya i-upgrade yun pag once na nagkaroon ng something na improvement, kailangan niya i-upgrade ng pinag-aralan niya. So anyways mamay, 179k na subscribers count ang kay Kamuning. Nakapag-vlog po siya ng 11 ngayong August. 18,878 ang views na nakuha niya doon. At yung estimated revenue niya is $33.98 sa Philippine peso, 1,940
pesos. Ngayon si Kamuning Mamay nakapagpa-viral na rin. 402k views. Pero that was 4 years ago. Siguro sa tatay niya, kay Kuya Michael, nung nag-start talagang nag-boom yun yung channel. Kaya yung kay Kuya Michael. So yung lumalaot pa. Yun ang pinaka top niyang popular videos sa kanyang channel. So good luck kay Kamuning. And kaya mo yan kasi dumating ka naman sa punto na talagang meron naman talaga sa inyo nanonood eh. So all you have to do is sabi nga ni Japper as per advice, gumawa ka ng content na alam mo na talagang pag-uusapan ka. So kumbaga title tsaka yung content mismo. So yun ang narinig ko mamay nung advice ni Japper before. So anyways mamay, number 11. Eto, biniro ni Japper kanina na isa pa sa hindi kasali. Si Sue ng Bukana. Buntikan na napagtripan. So si Sue ng Bukana, alam niyo naman na bagong monetize. So sa mga hindi nakakaalam, kaya hindi siya nakasali nung last time yata. Ang kala nila monetize na, sa tingin ko hindi pa. Gawa ng yan, pre-monetize pa lang po ang channel ni Sue Bukana, ni Sue ng Bukana. Nang hindi niya pa na-hit yung 4K, 1K pa lang tsaka 3K. Nag-open lang po yung mga features ng mga perks dun. So yung ads monetization, wala pa po yun. Kaya in-outcast mo na ni Japper. So anyways, 5.08k na subscribers count. Nabubulil ako kay Sue. Dalawang vlog lang po ang ginawa niya this August. So kailangan maging active ni Sue. Lalo na dito sa challenge. 1,878 views ang nakuha niya doon sa dalawang vlog. At $3 ang estimated revenue natin sa kanya, which means sa Philippine peso that's around 172 pesos. So meron ka ng pang Jollibee. 7.8k ang viral views ni Sue sa kanyang popular videos. So good luck kay Sue. At parang naitatag to sa aking kapatid na si Rhea Velasco na kakambal sa parang kapatid. Shoutout kay yan, kay Rhea Velasco. Yan, monetize na yan, happy na yan. So yun, number 12 mga may, si Kapakpak, si Hazel Aguila. So sayang, dapat pupunta kami, may scheduling, parang nag-usap kami sa live stream ni Kapakpak na yun, pupunta sana kami sa Inakanuto, kasi hindi ako natuloy. Nagkatrangkaso tayo mga may, at naubusan tayo ng budget. So anyways mga may, Kapakpak, meron siyang 42.3k na subscribers count at nakapag-vlog po siya this August ng isa. At dun sa isa na yun mga may, ang lupit, 25,397 views ang nakuha niya dun. Matindi, bibiran na mag-vlog, ganun pang views, ang sarap. $45.71 ang estimated revenue niya doon sa isang vlog. 2,610 naman pag kinonvert natin sa Philippine peso. Ngayon si Kapakpak mamay, nakapagpa-viral na po siya ng 142k sa kanyang popular videos. So silipin nyo lang po mamay. So itong mamay si Kapakpak is isa to sa mga magiging top contender. Kaya naman mamay na busy to nag-schooling during that time, mga 2 years ago. Nakapokus kasi gawa ng graduating at hindi siya makapag vlog. So hopefully mamay ma-ignite ulit si Kapakpak since nag-graduate naman siya. Habang may nantay siguro siya na big plan para sa kanya, subukan mo mag-vlog tuloy-tuloy para at least kahit pa paano magkaroon ka ng income kasi established ka naman na Baga, ako na mismo nagsasabi kay Kapakpak, establish ka naman na kailangan mo lang talaga mag-vlog at live stream. Meron manonood sa'yo for sure. So good luck kay Kapakpak. Ngayon pang 13 mga may, ang bagong monetize, yun, kasing bata ni Chong Luis, si Kuya Obit Official. So kakilala din natin yan mga may, si Kuya Obit. At laging kasama ni Tatay Tatsuki sa dati nung yung nagbabiyahe pa yung bangka ni Tatay Tatsuki sa mga turista. Si assistant si Kuya Obit ni Tatay Tatsuki. Si Kuya Obet, 2.83k ang subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this August ng 10. Doon sa 10 na yun, 7,593 views at 12.15 ang estimated revenue niya, which means pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, 694 pesos naman po. Ngayon si Kuya Obet,
nakapagpa-viral lang po siya ng 18K sa kanyang YouTube channel sa popular videos niya. Ngayon, kailangan ni Kuya Obet na mag-vlog ng vlog kasi isa siya sa pinaka mababang subscribers count. Pero it doesn't mean mamay. Pag mababang subscribers count, may kulelat ka na, hindi mamay. Mantakin nyo, tingnan sa mamay si Kuri, si Gagamboy. Mababang subscribers count niya pero siya nasa top 1. So pwedeng mangyari ngayon Kuya Obet. Hoping for the best and antayin na lang natin magiging resulta pag nag-start ng yung challenge. So anyways mamay, number 14, last 2 na. Eto, yung pinaka-guest ni Bayjaper from Bicol, si Hana Dalagang Probinsyana. So si Hana mamay, background lang, napunta na yan sa Bukana mga ilang beses na at isa rin yan sa na-assist natin sa kanyang YouTube channel kasi merong yatang may pinahay sa akin during that time na hindi niya alam. So ni-troubleshoot natin at naayos po natin. So 174k ang subscribers count ni Hana at 5 po ang vlogs na ginawa niya this August. Doon sa 5 vlogs, 13,606 na views ang nakuha niya at pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $24.49. Sa Philippine Peso, 1,398 ang conversion niya. Ngayon mamay, ito is hindi biro na channel si Hana. Kasi dito sa batch na to, kung susumahin, siya po ang pinakamarami na nag-viral na videos sa kanyang YouTube channel. Multiple na million views mahamay. Isa doon ang pinakamataas, 2.9M. So ngayon, kung mapag-aaralan ni Hana yung ganong content, baka mag-viral siya mahamay. So by the views, pag kinonvert yun sa revenue, 2.9 mahamay, 2.9 pag kinumpit natin, is hindi biro po na revenue yan. Alam po ni Japper yan mahamay, 2.9M. Hindi po biro yan. Baka dyan pa lang mamay, makagraduate na kagad. Kung $1,000 ang pa-challenge by Japper, pag 2.10 nakuha ni Hana mamay sa isang vlog, tapos na mamay, graduate siya. Potential mamay kasi nagawa na ni Hana Dalagang probinsya na ng na makapaviral ng many times mamay sa kanyang channel. So, kumbaga ngayon lang mamay, nag-shift siya ng ng ibang niche. So, kung bumalik siya doon, baka magsibalikan ng viewers. Yun mamay good luck kay Hana. At kumasa siya mamay. Nakita ko sa live stream na nandun siya. Nanonood. So ito, pinakalas mamay. Ito yung pinalit sa tatlong nawala. Isa na lang dinagdag ni Japper kanina. Si Nonoy Marilo. So produkto po ito ni Jokes MTV doon sa Pinyan. So, si Nonoy Marilo, sa mga hindi po nakakalam, isa rin yan sa inassist natin dito mamay sa kanyang YouTube channel. So, dinulog sa atin ni Jokes yung channel kasi hindi na rin si Jokes kasi mamay is nagto-troubleshoot din sa YouTube kaso lang may mga changes na kasi nangyari sa YouTube tsaka sa Google AdSense which is hindi na updated si Jokes sa paggawa ng AdSense. So, kumbaga nalito na siya mamay. Kaya sa akin na pinagawa. So, nagawa naman natin kahit papaano. At yun ang history. Si Nonoy Marilo, 4.33k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 4. So, medyo laylo mamay. Nakita ko naman mamay sa channel niya parang papitik-pitik na mag-upload si Nonoy Marilo. At dun sa 4 na yun, 383 views ang nakuha nila. So, wala pang 1k, 4 na vlogs. 0.61 cents or dollars ang nakuha na estimated revenue nila doon sa 4 na vlogs, 35 pesos sa conversion sa Philippine Peso. Ngayon, ang pinakamataas or viral video ng Nonoy Marilo is umabot po ng 13k views doon sa popular videos nila. So, ito yung sinasabi ni Japper kanina na pag ito maging tulad niya ni Cory or ni Gagamboy yung suporta, mantakin nyo, baka magganito. Umabot to sa top 1. Kasi may mga supporter to mamay. Pag once na nagising, mga nagsumusuporta talaga during nung high time ni Jokes, may potential to mamay na maging top contender dito. Tapos mamay, to sum this up all, yung 15, mamay, meron kasi nabanggit ko yata kanina or hindi. Meron kasi nagsabi dun sa live chat or na magiging landslide to na pa-challenge by Japper. Kumbaga, parang isa lang laging magiging tampan. Hindi po mamay. Kasi based natin sa pag-aaral natin mamay,
may mga potential ang channel na kasali dito. So hindi basta-basta. This will be very challenging challenge or na moment para sa mga content creators para magsipag sila mahamay at tingnan nyo mga may magiging para sa akin Sisu battles. So wala dito yung masasabi na malalaman natin kagad na kung sinong top 1. So magdedepende yung mga kamay sa day by day. Yan, kumbaga halinhinan yan mga kamay. Kung meron mag-maintain siguro sa positioning, pero sa top 1 mga kamay, top 2, top 3, mag-jumble yan. Yun ang nakikita ko mga kamay kasi hindi po biro ang nandito. Hindi ito kahit na nakikita natin mga kamay na para sa tingin nyo na mga small content creator, may mga potential po yan mga kamay na mag-boom. So abangan po natin mga kamay. Kaya ngayon pa lang gusto ko na i-congratulate yung mga kasali dito. Graduate man kayo o hindi, panalo talaga kayo mga kamay sa pagkakasali nyo, pagkukumpirman nyo. Kasi dito kasi sa ginagawa na pa-challenge si Bajapper, walang katalo-talo dito mga kamay. Nandito na ang lahat ng opportunity, exposure, tapos yung para ma-enhance yung skills sa pag-iisip ng mga content na alam niyo sa tingin niyo na gaganda ang takbo ng channel. So kaya ako mga kamay, nagpapasalamat ako lagi kay Japper sa opportunity na binibigay niya sa amin, akin, sa mga kasama ko dito sa Sorb Family. At sa lahat din mga kamay ng mga viewers sa community natin na talagang umiikot, talagang nagbibigay ng oras o time, sumusuporta mga kamay hanggat kaya nila sa mga content creator na napapasali ni Japper sa challenge na to. Kaya thank you po sa inyo mga kamay. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa mga content creators na gusto niyo suportahan mga kamay. Ikot na lang po kayo hanggat maaari. Pero priority nyo yung gusto niyo talaga. So magana lang kayo ng listing. Yun lang po mga kamay. At hoping na mag-graduate silang lahat. Kaya salamat po mga kamay. Ito yung natin vlog natin na update sa tinagal-tagal na hindi tayong vlog. Inabot tayo ng halos yata 1 week mahigit. So thank you po mga kamay.